verse number 28 to verse number 33. Mark chapter 12, verse number 28 to 33. At pag nakita na po natin, maaari po tayong tumayo. Sabihin po natin amen pag nakita na po natin. Meron din po tayo sa ating screen. Gusto nyo po na mas malaki, medyo maliwanag lang. Alright. So, basahin po natin ang salita ng Diyos. Ako na lang po, sundan nyo po ako sa inyong mga mata. Pero pagdating po ng verse number 33, babasahin po natin sabay-sabay. Andiyan na po say amen. Verse 28, and one of the scribes came, and having heard the reasoning together, and perceived that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? And Jesus answered him, the first of all the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. And that is the first commandment. The second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth. For there is one God, and there is none other but he. Verse number 33 altogether. And to love him with all the heart, and with all understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices. Father, we thank you for this day. We pray that may you bless us as we have your word, and the Holy Spirit will guide us this morning. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. You may be seated. Good morning po, at bago po tayo pumunta sa ating preaching, gusto ko pong magpatotoo, testimony. Sa last week po, nabigyan po tayo ng opportunity na makapunta po sa Seoul, South Korea. Yan, 1 week po tayo doon. Umalis po ako ng Thursday at kababalik lang po nung Thursday. Pero yung ulirat ko, nakuha ko na ng Thursday night. So buong Thursday, tulog lang ako kasi sobrang pagod. At papasalamat po ako sa Panginoon sa opportunity na makapag-visit, experience Korean culture, mag-visit sa historical sites sa Korea, at saka po mumatin po ng preaching seminar. At bago po mangyari ito po ay kabutihan ng Panginoon. Last February, umatin po ako ng isang conference. It's a pastor school. Muntik ako hindi makasama, mabuti na lang mabait yung misis ko, pinayagan ako. Pinayagan ako, and then linapitan ako nung pastor na ang pangalan niya ay si Pastor Paul Kim. So yung professor ko sa Greek, ang pangalan niya ay si Dr. Jung, nakapunta na po siya dito. Siya yung maliit na nakasalamin. So every Wednesday, mayroon po kaming class sa Greek. And then na-recommend niya na isama ako sa South Korea. Sabi ko, number 1, pastor, I don't have passport. Kasi marunong mag-Tagalog pero English kami magsalita. I don't have passport. Number 2, I don't have money. Number 3, I don't know if my wife will let me to go with you. Let me call my wife first. Sabi niya, okay, you get your passport now, and then there's a participation fee of 40,000 pesos. But the half, 50% of it, someone will provide, Dr. Jung. So, the 20% or the 20,000 pesos, God will provide. Siyempre, pastor ka, nasabihan ka ng have faith, God will provide. Sabi ko, let me call my wife first. So, ayun po, pinayagan ng asawa, may problema ako sa birth certificate, nakwento ko na po yun sa inyo. Kaya kayong mga kabataan, tingnan nyo lagi yung birth certificate nyo. Kailangan laging tama, lagi nyo sundin. Pero nakakuha ko ng PSA, nakakuha ng passport, and then nagkaroon ng gera. Di namin alam kung matutuloy pa. Alam nyo po, ang hirap kasi pumunta sa South Korea. Yung mga nakakausap ko, kahit mayayaman sila, may mga pera sila, nadi-deny sila sa pagkuha ng visa. So, anong nangyari? Mahal ng plane ticket, pero bumili ng ticket, wala pang visa. So, yung financial, syempre hindi lang naman 20K ang kailangan ko. Ang ginawa ko po, ako po ay nag-raise sa mga kaibigan ko na pastor, saka yung mga kaibigan kong may kaya. So, nakapag-raise ng pera, nakabayad sa participation fee at iba pa mga fees. And then, pinrovide ng Panginoon yung pangangailangan. Nabayaran lahat. And then, Monday, June 1,
natanggap namin yung approve na yung visa namin. Ang problema po kasi sa group travel, 3 days before ng flight, tsaka mo lang malalaman kung ikaw ay approved sa visa. So parang sumusugal ka. Ikaw ay may ticket na pero hindi mo alam kung matutuloy ka. Pero sa awa at biyaya ng Panginoon, Monday na-approve yung visa namin at nagpapasalamat po ko sa Panginoon. It was a great privilege to witness Korean culture at makapag-travel there. At napakasaya po. Kung nakikita niyo po yung mga post ko sa Facebook, nagpo-post po ako hindi para magmayabang, kundi para po i-declare yung goodness ng Panginoon sa buhay ko. At ang mga nagtatapat ay pinagpapala ng Panginoon. And then, nung wala pa sa isip impake, parang yun, baka hindi pa mali. So, wala pa akong mata, etc. etc. Pero nung nagkaroon na kami ng visa, bigla nang pumasok sa isip ko, wala. Backpack lang ang meron ako, sira pa. So, ang nangyari, bumili kami ng maleta. Nahiya naman ako manghiram ng maleta sa inyo, kay Sister Magda, kasi baka malaki yung maleta mo eh. And then, naisip ko, si Mrs. lagi niya sinasabi, mag-prepare ka na, mag-prepare ka na, mag-prepare ka na. Pero nung approve yung visa, na-prepare na, siya yung nag-prepare ng gamit ko, everything. And then, wala akong ginawa sa pagpe-prepare ng gamit ko, siya lahat. Kaya nagpapasalamat ako sa misis ko. And doon sa group chat namin ng mga pastor, laging nagbibiroan sa day ng flight, kumain ka na ba? Dala mo ba passport mo? Etc. etc. Kahit sobrang paalala lagi, na laging dali ng passport. Alam niyo po nangyari mga kapatid, yung pastor sa Cebu, from his place going to Cebu Airport, 1 hour and 45 minutes. Nandun na siya sa airport, pa-board na siya ng plane or pa-check-in na. Alam niyo po ang nangyari. Ang passport niya po ay naiwan. Naiwan yung passport niya. Tapos ang nangyari, nirebook niya yung flight, may nagdala ng kanyang passport papuntang airport, and then pa-board na kami papuntang South Korea, tsaka pa lang siya nakahabol papunta sa amin. Alam niyo po, pag nag-i-impake tayo ng gamit, marahil lang iunahin mo, damit mo, snacks, earphone, everything. Pero alam natin ang pinaka-importante pag magta-travel tayo international. Alam po ang pinaka-importante? Passport tsaka yung mga papers. Kaya lagi kong tinitingnan, dito ba passport ko? Dito ba yung papers ko? Alam niyo po, ganun din sa buhay Kristiyano natin. We don't usually fail because we have nothing to do. But we fail because we are full of the wrong things. Kapag inuuna natin yung mga bagay na hindi importante, kaysa sa mas importante, doon tayo napupulahan, doon tayo nagkakamali, doon tayo nahihirapan, doon tayo nalulungkot, doon tayo nasasaktan. And this morning, I want to talk about our top priorities. Ano po ba yung mga priorities natin sa buhay? Ano ba yung dapat mong i-empake? Ano yung hindi dapat mawala sa'yo? Ano yung mga dapat sinasaulo natin, inaalala natin, at hindi natin dapat pinababayaan? This morning, meron po akong 3 bagay na i-share sa inyo. Ano po yung mga bagay na we need to realize yung mga priorities natin? Handa na po kayong makinig? Amen. So, number 1, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Dito po sa binasa natin, what is the main thrust, main thing, big idea? Pwede na natin pakibuksan yung ilaw. Madilim eh. Bahala nang din yung makita, basta makita ko. One of the main thrust or main thing here, tinanong ng mga iskriba ang Panginoong Jesucristo. Panginoon, in verse number 28, which is the first commandment of all? Ano po ang pinakauna, pinaka-priority utos sa lahat? In verse number 29, sumagot si Jesus Christ. The first of all the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Verse number 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. What is our priority? My number 1 priority is no other than love. Our priority as Christian, pagmamahal.
You know, in our verse, it talks about, thou shalt love the Lord thy God, because God redeemed us from the bondage of sin, katulad ng pinag-aralan natin sa Sunday School. Bago ibigay ni Jesus, ni Lord, yung 10 Commandments, sabi ng Panginoon, ako ang inyong Panginoon. Niligtas ko kayo mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ako ang inyong Panginoon. Kaya ako ay nagbigay sa inyo ng kaligtasan. In same with bilang mga Kristiyano, siya ang ating Panginoon na nagligtas mula sa ating mga kasalanan, sa pagkakaalipin ng kasamaan, ng kasalanan. Our response to Him is to love Him. And that's one of our priority, our love to our Lord. Our number one love, this is a priority devotion. Mahalin po natin ang Panginoon. Thou shalt love the Lord thy God, because this is the first commandment. Now, question is, how should we love God? Paano ba nating mamahalin ng Panginoon? Sa atin, madaling sabihin yung mahal kita. Madaling sabihin yung mahal mo ko, mahal mo ang Diyos. Pero papaano natin pinapakita yung pagmamahal natin sa Panginoon? When we love God totally, He is, number one, He is the center of our affection. He is the center of my affection, your affection. Maraming mga boses tayong naririnig ngayong sa panahon. Maraming offer ang mundo para ma-segue tayo kung ano yung mga dapat nating mahalin. Pero tinuturo sa atin ng salita ng Diyos, ang ating affection, ang ating mga ninanais, ang ating mga laging tinulook forward, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya sinabi sa Colossians, di ba? Set your things above, not on things on earth. Palaging meron tayong sinesentro ng ating affection, ng ating pag-ibig, ng ating palaging inuuna, kundi ang Panginoon. Alam niyo po, ang cause ng backsliding, bakit tayo lumalayo kay Lord, bakit tayo napapalayo sa Kanya, ayaw na natin mag-church, hindi tayo masyado nagbibigay, hindi tayo masyado nagpipray, because of our love to Him. Naalala ko nung sinabi ng Panginoon sa mga Church of Ephesus, okay kayo, magaling kayo sa ministry, magaling kayo kumanta, okay yung giving nyo, etc., ano man, choir, everything. But thou lackest one thing. At yung one thing na yun ang pinaka-importante. Yun yung pagmamahal natin sa Panginoon. When we love God totally, He is the center of our affection. Not only that, our life. Now, ano ang nagdadrive sa buhay mo ngayon? Ang Panginoon ba? Kung ang nagdadrive sa'yo yung dreams mo, okay, hindi naman masama. Pero again, si Lord, hindi siya dapat pangalawa. Hindi siya palaman sa mga plano natin. Hindi siya ornament. Ang Panginoon, hindi siya palamuti sa buhay mo. Kasi kapag ang isip natin, ang sentro ng buhay natin ay yung sarili natin, diyan natin nasisira yung tinatawag na design ng Diyos sa buhay natin. Ang buhay natin ay hindi tayo ginawa para sa sarili natin. Yan ang isip ng mga philosophers. You live your life for yourself. Be merry and happy and die. No, as a Christian, hindi ganun ang prinsipyo natin. The center of our life is no other than the Lord. Siya dapat yung magdadrive ng ating buhay. Kung driven ka ng pangarap mo, driven ka ng pera, driven ka ng mga kung ano-ano mga bagay, uulitin ko, dyan tayo na frustrate sa buhay. So, God must be the center of our lives. Another one, hindi lang sa ating buhay, sa ating mga iniisip, sa ating thoughts. Ito yung mahirap. Every day when we wake up, kapag tapos nating matulog, 8 hours, 6 hours, ang una nating naiisip yung mga kailangan nating gawin. Kahit ako, inaamin ko po yun. Merong logbook or planner. Monday pa lang, nakaplano na lahat ng mga gagawin ko, kung anong ipipitch ko, sino yung dapat kong kausapin, etc., etc. Pagbukas ko ng mata ko, yun ang lagi kong may isip. Ano kung dapat kong matapos ngayong araw? Pero mga kapatid, dapat ang una nating maisip, pasalamatan ng Panginoon, humingi tayo ng tulong sa Kanya, because si Jesus Christ na mismo nagsabi, without Him, we cannot do nothing. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. May mga naiisip tayong mga pagdududa.
Ilang beses pinakita sa akin ng Panginoon na yung mga pagdududa, yung mga takot, alam mo yung merong moment na bigla ka na lang sasampalin ng katotohanan. Yung mga pagdududa mo, hindi ka dapat magduda kasi ito na yung ginawa ng Diyos. Nung sabi ko, Lord, di ako makakakuha ng passport, may problema ako sa pangalan ko. Pero hindi, sobrang smooth. That day, nakapag-schedule ako, sinampal ako ng katotohanan. Lord, anong pera ko? Gumagawa ako ng letter para isasend ko sa mga kaibigan ko. Unang pagkasend ko ng letter sa una kong kaibigan, ang sabi niya, alam mo, Pastor, the Lord is talking to me this morning na parang gusto kong mag-support someone na magpupunta sa South Korea. He gave me 15,000. Unang send ng letter. Second letter, ang haba kasi nung letter ko, yung nag-soul winning sa akin, nasa States na siya. Sabi niya, Dear Pastor Jomar, ang haba ng sulat niya, as the Lord provides, I will support your South Korea trip and your Singapore trip. Sinampal na naman ako ng katotohanan. Mga kapatid, may mga duda ka. Ayan yung mga duda mo, yung mga doubts mo. Yan yung humihila sa'yo pababa. Ihingi po natin ng tawad sa Panginoon. Tsaka yung mga duda natin, ibigay natin sa Panginoon. Lord, nagdududa ako. Madami akong doubts kung magiging maganda pa ba yung buhay ko. Friend, kung Kristiyano ka, maganda na buhay mo. Pastor, anong mong ibig mong sabihin? Meron kang kaibigan na palagi mong pwedeng puntahan. Hindi natin kailangan mag-vape, mag-inom ng alak at magsigarilyo para humupa ang ating problema. Meron tayong Panginoon sa buhay natin. Now, kung sa tingin natin, uulitin ko, mali kasi yung standard natin ng buhay. Ang sabi ng Biblia, matuto tayong makontento. Meron tinatawag ang philosophy, yung, I forgot the term, yung kapag nakamtan mo na to, and then what's next? Parang di ba pag may bago kang cellphone, excited ka sa una, pero after that, what's next? Gusto mo na naman ng iPhone 17, iPhone 18, hanggang mag-iPhone 1000. Walang contentment ang tao kasi ang contentment nasa Panginoon. Kung hindi si Lord ang center ng ating mga thoughts, maproprostrate tayo. And another one, the center of our activity. Kung mahal mo ang Panginoon, hindi magiging boring sa'yo ang church life. I really believe that. Boring bang mag-church? Boring bang sumama sa fellowship? Alam niyo po, kung bakit ang tao gustong sumali sa fraternity, sumali sa mga kung ano-anong mga groups, etc., etc. Because deep inside of us, kailangan natin ng sense of belonging. Okay? Parang gusto mong belong ka sa group. Pag Christian ka, I'm not saying na hindi ka pwedeng sumama sa mga gatong group, etc., etc. Pero ang priority mo dapat, ang iyong kapatiran, ang simbahan, sapagkat dito, you are always belong. You are not too broken to belong. You are always welcome. Yung sense of belonging, matatagpuan mo sa Panginoon, matatagpuan mo sa church. Yung mga activities natin, kaya kayo mga parents, hindi masama na ipa-swimming lesson mo yung anak mo pag summer. Hindi masama na sporty siya. Pero kung yan ang priority mo na maging sporty siya, na sobrang gumaling siya, lahat na ng common center dito sa Dasmariñas, pinasok mo na. Pero kapag merong LPM, pag merong kids ministry, hindi mo in-involve, you're not getting it right. Nagkakamali ka ng priority. That's how we love God. He is our center of our affection, our life, our thoughts, and our activity. Now, the question is, why? Why should we love God? Because loving God that is the key to obedience. Kaya mahirap nating sundin yung mga bagay-bagay na pinapagawa ng Panginoon. Kasi hindi natin siya mahal. Yun yung katotohanan. Pero sinabi ni Lord, we need to love Him because He first loved us. Look at 1 John chapter 5 verse number 3. For this is the love of God. Ito ang pag-ibig ng Diyos, that we keep His commandments. You cannot say that you're loving God, you love God, and yet you don't want to keep His commandments. Jesus Christ said, if you love me, keep my commandments. And His commandments are not grievous. Don't ever think na kapag merong pinapagawa sa'yo si Lord, ay ikakasama mo. I don't believe that.
palaging ikakabuti ang mga utos ng Diyos. Sa tingin mo ba yung Ten Commandments, kapag grace yan ng Panginoon, law, and at the same time it's grace. Galing sila sa Ehipto, walang commandments, walang warning na ibibigay si Lord. Anong buhay ang ipamumuhay nila? Pastor, ang dami naman sinasabi sa Bible, ang dami naman preaching application, bawal, ganyan. Kasi yan ang ikakabuti natin. Huwag ka mag-inom, huwag ka magsigarilyo, huwag ka sumama sa mga bad influence, huwag mong gawin yung mga gantong bagay, etc., etc. Hindi para mapahamak ka, kundi para mapabuti ka. That is the key to obedience when we love God, and that is the key to our close fellowship. Sabi ni Jesus Christ, sabi ng Jesus Christ, John 14 verse number 23, and Jesus answered and said unto him, if a man love me, kung ang tao, kung sino man nagmamahal sa akin, he will keep my words. It means loving equals obedience, keeping God's commandment. That's why, as we apply God's word in our lives, that's how we love God. And that is the key. Look at that. Why we love God, obedience, close fellowship, yung tayo ay close sa Panginoon kasi once na napalayo ka sa Panginoon, ang marriage life mo hindi magiging maganda. Once na napalayo ka sa Panginoon, mahirap kang magpatawad. Mahirap kang makasalamuha sa mga tao. Once na malayo ka sa Panginoon, ang hirap mong intindihin. And another one, why? Because yan ang susi para sa ating blessedness. Look at Romans chapter 8, verse number 28. We memorize these words. And all things work together for good to them that love Him, that love God. Lahat ng mga bagay ay mag-work together. Circumstances, not good situation, ganto ganyan, na-fail ka sa exam. Pero lahat ng yan, hindi waste, hindi sayang. Kasi kung mahal mo ang Panginoon, you will consider, you will realize, Lord, hinayaan mo to kasi meron kang magandang purpose. Kahapon, sad news. Kilala nyo naman yung isang kapatira, nakapunta na siya dito. Sabi ko, Brad, pwede ba makiusap sa'yo? Since ikaw naman ay army, ikaw ba pwede? Kasi after ng pagdating ko, Thursday, South Korea, Friday, graduation ng Bible School, hapon, mission conference, tapos ngayon church, so tuloy-tuloy. Kahapon, pagising ko, bad news. May sakit na kasi siya ng gabi, si brother. Yung kanyang laptop na HP, na galing sa office ng tatay niya, 2 cellphone, mga papeles, lisensya, susi ng motor, pera, land bank ATM, lahat yun. Paldo ang magnanakaw. Nanakaw lahat. Sakit. Sakit sa puso. Alam mo yung hindi ikaw ang nanakawan, pero parang nalungkot ka bigla. Ang una kong ginawa, kumuha ko ng ValuePlu, 3 ValuePlu, at yung binili ko sa, may pad, kaya kung kailangan nyo ng padlock, may tig 600 na padlock doon eh. Galing dito sa church, inuwi ko muna. Kinuha ko, tas nilock namin yung motor niya kasi baka balikan na magnanakaw kinagabihan. Tas pray kami. Umiyak siya. Kung din na iyak. Tapos minura-mura siya ng tatay niya. Huwag ka na siyang umuwi. Etc. etc. Ang hirap paniwalaan na, Lord, all things work together for good. Pero huwag mo kasing tatapusin doon. Huwag mong tatapusin sa all things work together for good. Meron pang kasunod, to them that love Him. Kung mahal mo ang Panginoon, kung nagtitiwala ka sa Kanya, merong reason for everything. Ako nga, nawalan ako na si kwenta, sakit na sa puso eh. Nawalan ka pa kaya lahat ng nasa iyo. But, that is a blessing. Ang dami na, kung tatanungin ko kayo, meron kayong mga buti na lang moment. Buti na lang hindi nangyari to. Buti na lang hindi ako nakapag-Japan. Buti na lang itong school pinili ko. Kasi kung hindi, baka ganito na. Our priority is to love the Lord with all our heart, with all our strength. Lahat ng lahat sa atin. Ang hirap, no?
And when you say love, it means obedience, it means sacrifice. Yan ang ating priority. Mahalin natin ang Panginoon. And everything will follow. Number 2, are you still there? Our number 1 goal is what? Let us quote Matthew chapter 6, verse number 33. We know that verse, okay? Don't open it. We know that verse. Ready, go. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That is our priority. Yan ang dapat nating ambisyon, na hanapin ang Diyos araw-araw, sa bawat minuto, sa bawat segundo, sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Ang goal natin ay hanapin, seek ye first. Not just afterthought seeking, but intentionally. Lord, what is your will in my life? Ano nga hanapin natin? The kingdom of God. That is the priority of evangelism. Kung iisipin mo, nasa iyo na lahat ng bagay. Diba? Yung mga inares sa Rizal, grabe. Ano yun? Hindi mo mapag yun. Hindi mga inares. Kung dito, hindi matitibay. Barsa. Doon, matindi. Talagang lahat ng basketball court, puro letter Y. Pati waiting shed. Bata pa lang ako. Pero isipin mo, palagi kong naiisip, ang yaman ng taong to. Pero walang pagkakilala sa Panginoon. Madadala mo ba lahat ng yaman mo? Kaya pag nagda-drive kami ni Mrs., yung pampalubag loob ba? Tapos nakakita siya ng magandang bahay, magandang kotse. Ang ganda ng bahay. Ganda ka ng bahay mo. Di mo naman kilala si Lord. Wala din. Pampaano lang ba? Pampagising habang nagda-drive. Pero totoo yun. Kaya kailangan po nating magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Kailangan nating iparealize, life is more than this. Tong building na yan, tong damit na maganda yan, yang mukhang pogi na yan, yang maganda mukha mo, lilipas lang din yan. Because life is more than these things. So we need to share the gospel to them. Another one, the priority of church. The kingdom of God, it means the souls and also we as a church. Pag may pagkakataon na papapiliin ka, church, diba? Gathering together, Sunday worship service, o trabaho mo. Minsan, tinitwist natin. Pero doon papasok yung pananampalataya natin. Meron lang tayong exception. Kasi, for the higher good, halimbawa, board exam, Sunday. Exemption. Exempted. Ano pa ba? Kung ikaw ay hindi na talaga makatayo sa sobrang taas ng lagnat mo. Pero kung ikaw ay magpupunta ng Siargao, sa tingin mo ba walang church doon? Ang daming simbahan doon. Kailangan mo magsimba. Niyayaya nga ako sa Siargao eh. Kaso lang, mahal pala doon sa Siargao. Yung mismo mga taga Siargao, pupunta muna sila ng Surigao, tapos Butuan, tsaka sila mag-aeroplano. Hindi yung Siargao to to Manila. Hindi. Sobrang mahal. Foreigner lang, no? Saan ka mapunta, lagi mong priority ang simbahan. And the other one is His righteousness. Kamusta po ang ating mga Bible reading? It means this is the priority of our Bible reading. Minsan nakakagilty, no? Sa dami nating dapat gawin, nakakalimutan natin magbasa ng Bible. Naalala ko, meron akong dokumentary na napanood. Isang Muslim. Merong part, hindi ko maalala kung saan, pinanood namin ni Mrs. na dokumentary. Sa kanila, parang dito sa Cavite. Pero doon sobrang brutal. Ang ninanakaw, hindi bangko. Alam mo, yung sa underground, gumagawa sila ng hukay para manakaw yung bangko. Doon, hindi. Nakalimutan ko yung lugar na yun. Gumagawa sila ng hukay underground. Tapos, nagnanakaw sila ng tubig. Yun ang nakawan doon, tubig. Tapos, pinakinggan ko yung in-interview. O, ikaw ano gagawin mo? Wala kang nakuha tubig. Sabi niya, then, magwe-wait ako. Habang nagwe-wait ako, babasa muna ako ng Quran, di ba? Then after that, I will trust na magkakaroon kami ng tubig. Sabi ko, kita mo tong mga taong to. Napaka-devoted nila sa kanilang belief. Pero tayo mga Christian,
How's our Bible reading? Palagi kong sinasabi, simulan mo sa Book of John. Saan, Pastor, yung Book of John? John lang yan. Pagkatapos ng Luke, okay? Pagtapos mo na yung John, and then Book of Romans. Pag natapos mo na yung Romans, punta ka na ng Genesis. Hindi ka mawawalan. Kaya anong pandemic, nag-post ako eh. Ang dami kasi mga Christian, nakalagay sa kanilang My Day, boring, walang magawa. Ganun, boring. Sabi ko sa Facebook post ko, ang Biblia, ang Kristiyano hindi pwedeng maboring ngayong pandemic. Ang Biblia 66 books. Hindi ka maboboring, basahin mo. Nawag ganun po din po sa atin. Magbasa po tayo ng Bible kasi po ito ang magpapabago sa atin, ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Priority of Bible reading, His righteousness and also internal purity. Sabi ng Bible, make your life separated, consecrated. Lumayo ka sa mga bagay na magpapadumi sa iyo. Kita nyo? Merong verse sa Amos. No, not Amos. Nakalimutan ko yung ano ba yung prepare to meet the God? Amos, di ba? Amos. Sabi, kapag yung clean, hinawakan niya yung unclean ba magiging clean? Hindi. Pero yung unclean, hinawakan niya yung clean. Ano mangyayari sa clean? Magiging unclean. Ginamit na analogy ni Prophet Amos. Para mas maunawaan natin, kapag ang dikolor at ang puti pinagsama, mahawaan ng puti. Hindi magiging puti yung dikolor. So, young people, young professionals, alam ko sa trabaho nyo, lagi may nagyayayang uminom. Team building. Ang team building, leadership training. It's about your character. Leadership training ba, team building ba yung magwalwal ka doon na sa gitna ng laot sa bangka, magpalasing-lasing ka doon at magpasuray-suray ka? Pwede, sasabihin ko sa mga young pro, pwede nyo yan tanggihan kung alam nyo yun na ang mangyayari. Kasi meron kang sariling pagpili, meron kang sariling right, meron kang sariling belief. Huwag ka na lang sumama kasi may impluensyahan ko lang. Magsisimula sa patikim-tikim, sabi nga ng kanta. Tapos, ganun na. Hanggang sa hindi mo na. Separate yourself from those things. Andyan pa kayo mga kapatid? Your number one love, your number priority, your love, your goal, and also your job. Ano yung job natin? In 1 Timothy chapter 2 verse number 1, ang sabi po ng Biblia, first of all, lagay mo nga, Sister Step, ang ating job, ang ating dedication, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. How's our prayer life? Kamusta po ang ating buhay, panalangin? Kasi yan po ang ating trabaho. Pray, lalagi tayo mag-pray. Kapag nangihina tayo, mag-pray. Uulitin ko. Diba si Job tsaka yung tatlo niyang kaibigan, kapag binanatan ng tatlong kaibigan, si Eliphaz at I forgot tatlong kaibigan niya, babanatan nila si Job. Pero si Job, babanat din siya. At meron siyang panalangin sa Panginoon. Kahit ang laman ng kanyang panalangin ay pagrereklamo, mga pagdududa. After 40 chapters, sabi ng Panginoon, kayong tatlo, hindi ko i-honor yung mga argument nyo. Pero si Job, ino-honor ko ang kanya. Why? Even though it is murmuring, doubts, but it's still a prayer. Kita nyo yun? Pero pwede mo palang kausapin ng Panginoon sa mga pagdududa mo, sa mga pag-aadinlangan mo, sa mga naiinisan mo sa buhay. Hindi yung tipong, dapat right ka muna kay Lord bago kanya papakinggan. No, kahit backslider ka, kahit ano pa ang nararanasan mo, hindi ka okay, you can always say to the Lord, prayer, naglalakad ka, nagbabike ka, nagdadrive ka, ano man ang ginagawa mo, ang trabaho mo, ang trabaho natin
ang duty natin, palagi natin kausapin ng Panginoon. When we read God's Word, when we listen to the preaching of God's Word, kinakausap tayo ng Panginoon ngayon na ang maging priority mo, siya, wala nang iba. But when we pray, we're talking to God. Lord, tama po yung napakinggan ko. Baka ang nagdadrive sa buhay ko ngayon ay galit, emosyon, at kung ano-ano mga bagay na hindi maganda. Kayo po ang dapat kong i-priority. Now, my brother and sister in Christ, kahapon, mission conference, I was blessed, lalo na sa last preacher, meron siyang shinare na kanta. The greatest things in all my life is knowing you. The greatest things in my life, sino nakakaalam? Is knowing you. The second stanza, the greatest things in my life is what? Loving you. Pag nakilala mo ang Panginoon, pag mas kinikilala mo siya, mas mamahalin mo siya. Di ba? Pag meron tayong gustong-gustong tao, the more na nakikilala natin siya, yung mga good traits niya na ganito, parang mas gusto mo siyang samahan. Si Lord, wala sa kanyang flag. The more na makakala mo si Lord, mas mahal siya. Kaya sabi ng isang kanta, the more I pursue you, the more I want. Lord, na mas kinikita, the more na mas ginugusto ko. The greatest things in my life is knowing you. The greatest thing in my life is loving you, Lord. And when you love the Lord, you just love like feelings. The greatest things in my life is serving you. Knowing God, loving God, serving God. Ito po yung mga priority natin sa buhay. You may have these great buildings. Pag nakakita, sabi ko nga, nung napunta ako sa Seoul, South Korea, ang ganda ng Korea, ang layo ng Pilipinas. Parang medyo nagigrib ka. Pero pumapasok na naman sa isip ko, sabi ng Panginoon, aanin mo ang yaman, aanin mo ang karangyaan. Lahat ng yan, susunugin lang yan dito sa lupa. I really believe 1 million times better ang heaven kaysa sa South Korea. So kahit hindi kayo makapunta sa South Korea, ma-deny yung visa nyo, meron naman langit na nag-aantay sa'yo. At mas maganda yon, mas better yon. But this time, ang i-priority po natin, pagmamahal natin sa Diyos, seek Him first. And our job is to always have a close fellowship with Him. Nawa po ay na-encourage tayo sa salita ng Panginoon. Let's all stand up and let's pray. Father in heaven,